Parabola. Ang parabola ay gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng diin ang kahulugan. Ito ay madalas na hango sa banal na kasulatan at kwentong umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Ang mga detalye at ang mga tauhan ay hindi nagbibigay ng malalim na kahulugan. Ang binibigyan ng diin ay ang aral sa kwento. Talinghaga tungkol sa tatlong alipin. Isang presentasyon mula sa ikalimang grupo. Noong unang panahon, may isang taong papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng bahagi ng pera ko. Kayo na ang bahala magnegosyo gamit ang pera habang ako'y nasa malayo. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa naman ay 2,000, at ang pangatlo ay 1,000. Ayan, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa kakayahan niyong magnegosyo. Ngayon, galingan ninyo ang pagnenegosyo. Ang amo ay nagpaalam na sa kanyang mga alipin at tumuloy na sa kanyang paglalakbay. Nang makaalis na ang amo, ang una at ikalawang alipin ay sabay na ikinalakal ang kanilang pera. Naniniwala sila pareho na kung magtatrabaho sila ng husto ay matutuwa ang kanilang amo. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera. Ganoon din ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000. Isang araw, 2 araw, 1 buwan, 2 buwan, sa paglipas ng oras. Inani nila ang bunga ng kanilang pagsusumikap. Ang unang lingkod nang nakatanggap ng 5,000 ay tumubo ng 5,000 pa. Ang ikalawang lingkod nang nakatanggap ng 2,000 ay tumubo ng 2,000 pa. Ngunit, paano naman ang pangatlo? Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin na nakatanggap na 5,000 at sinabi, At ang karagdagang 5,000 ay tinubo ko. Sumagot ang amo niya, Magaling! Isa kang mabuti at matapat na alipin, at dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi ka sa aking kaligayahan. Pagkatapos, lumapit naman ang alipin na binigyan ng 2,000 at sinabi niya, Ito po ang 2,000 na ibinigay niyo po sa akin, at ang karagdagang 2,000 ay itinubo ko. Magaling, mabuti at tapat na lingkod. Ikaw ay dapat sa maraming bagay ngayon ay pinagkakatiwala ko na sa iyo. Halika at makibahagi ka sa aking pagdiriwang. Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, Bumabagsik kayo at walang awa. Inani niyo ang hindi niyo itinanim at kinuha niyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako. Kaya ibinaon ko ang pera niya sa lupa. Ito po ang 1,000 na binigay niya sa akin. Ang kanyang amo ay nagalit. Masama at tamad na alipin! Alam mo pala na inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo na lamang dineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay may makuha kong interes? Kunin niyo sa kanyang 1,000 at ibigay sa merong 10,000. Sapagkat, ang meron ay bibigyan pa ng mas maraming ngunit wala kahit ang konting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon niyo ang walang silbing alipin na yan doon sa kadiliman at iiyak siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ang mga alipin na ginamit ang ipinagkatiwala sa kanila at nagtrabaho ng husto ay magalak na nakibahagi sa kaligayahan ng kanilang amo. Ngunit, ang tamad na alipin na hindi man lang sumubok ay tinapon ng umiiyak. Ang aral sa parabolang ito ay, kung alam mo sa sarili mo na may mali sa ginagawa ng isang tao, gawin mo ang nararapat.
Kung kinakailangang kumprontahin dahil sa aksyong ipinapakita niya, gawin mo. Ang importante ay ginawa mo ang nararapat at tama. Dahil alam mo na makakabuti ito.